Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Lito Jose, Pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Muli po, welcome po sa bawat isa at tayo muling may pagkakataon na makapag-aral ng salita ng Diyos sa ating Time in the Word. Humihingi ho ako ng paumanhin kahapon ay hindi ko akalain na ganong katinding traffic at I thought ay naglaan na ako ng sapat na panahon para makapunta doon sa aking pinuntahan and then makabalik sa tamang oras upang makapag-daos ho tayo ng ating online Bible study. Pero dalawang matinding traffic doon ho mismo sa aking pinuntahan. And then dito ho sa mismong barangay natin ay napakatindi. At suma total ay more or less 1 oras akong nasa traffic doon sa dalawang lugar na yon. So, humihingi ko ho ang inyong paumanhin. And nevertheless, salamat sa Diyos na meron tayong pagkakataon pa rin na makapag-aral ng kanyang salita. Ilan ho mga announcements. Malapit na ho ang ating Christmas Fellowship dito ho sa JCBC, December 17. At as we have been always doing sa ating mga Christmas services, ang unang service sa umaga ay evangelistic. Panahon ng Kapaskuhan, gusto nating gamitin ang okasyon na ito upang ipag-anyaya ang ating gawain, ang pangangaral ng salita ng Diyos, particularly ang Ebanghelyo, ang rason kung bakit dumating ang ating Panginoong Hesukristo. We are very excited for that. Pag-pray ho natin at nawa ay kumilos ang Panginoon. Dito tayo magtatanghalian sa church. We will be preparing something. And then also, pagkatapos ho ng ating pang-umagang gawain, meron naman ho tayong panghapon na gawain at pag-pray ho natin yan and we will have our second service at gaya ng ginagawa natin for many years. Ang ating second service will also be a time of fellowship. Pagkatapos we will have a potluck dinner, so muli ay maghanda tayo ng hapunan at dalhin natin dito sa church at yun ang ating pagsasalu-saluhan at wala hong rason para di tayo makarating. Word po, wala kaming dadala, okay lang din ho yan. Punta lang ho kayo sapagkat meron din naman hong ihahanda ang ating church. So muli, lahat ay makakakain. Invited ho ang bawat isa to be able to join us sa umaga, sa hapon, pag-pray ho natin. Nagkakaroon lang ng ilang schedule changes sa ating panghapong gawain para ho sa i-accommodate yung ating fellowship. Nevertheless, ating planuhin na tayo narito sa church sa buong maghapon, lalo na sa gabi, tayo ho ay magkasama-sama. Pag-pray ho natin ang ating mga kapatiran, maging ating mga kapatiran na doon ng kalusugan. Purihin ang Panginoon, doon ang karamdaman. And una, pagpasalamat natin sa Diyos sa magandang balita na sinira sa atin ng Dinong family na si Baby Pia ay nasa mas maayos ng kalusugan. At muli, kung meron ho kayong mga prayer requests patungkol sa kalusugan o anything, ay igamitin natin yung ating mga group chats para maipag-pray po natin. And then also, hinihingi din natin patuloy na prayer si Nanay Lani. As we know, pumanaw ang kanyang asawa 2 weeks ago. Pray natin ng patuloy na comfort kay Nanay. Nung binisita ko siya last Saturday, ay nakakamangha yung biyaya ng Diyos sa kanya. Siya ay, alam ko sa kanyang mga mata, bakas ang kalungkutan, pero nandun pa rin ang pag-asa at kagalakan sa Panginoon. So pag-pray po natin si Nanay Lani. Okay. And then also, pag-pray ho nyo this coming Sunday, ako ho ay wala dito sa JCBC. Ako ay naanyayahan ho na mangaral doon sa San Mateo Rizal sa kanilang anibersaryo. That's 3 years in the making for the last 3 years ako ay naanyayahan at hindi ho nangyayari na ako ay makarating, pero Lord willing this coming Sunday. So pakisama ho sa prayer yun at nawa tayo ay maging daluyan ng biyaya sa kanila at yun din naman maging biyaya, kalakasan, encouragement sila sa atin as Paul said sa Romans chapter 1. Nawa ho ay lahat ng yan ay maging kapurihan sa pangalan ng Panginoon. Dumako tayo sa ating prayer time o sa ating opening prayer bago ho tayo dumako sa ating pag-aaral. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit,
aming pinupuri at pinapasalamatan ka sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, O Diyos. Tunay kami namamangha sapagkat sa aming sarili, alam namin hindi kami karapat-dapat sa anumang mabuti, sa anumang kagandahang loob mo, O Diyos. Pero narito ang iyong biyaya, ang iyong pagmamahal, ang iyong kabutihan ay sumagana sa amin, lalo't higit sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo. Salamat, Panginoon, sa daming biyaya na ito, lalo't higit ang buhay na walang hanggan, kapatawaran ng aming mga kasalanan kay Kristo Jesus. Salamat po, O Diyos, at salamat po na alam namin anuman ang aming kalagayan, kami ay hindi mo iniiwan, hindi mo pinababayaan. Lord, amin pong diadalangin sa iyo, Panginoon, ang aming pong mga gawaing parating, particularly this coming December 17, ikaw po nawa ang magpala, gumabay, maging sa pangangaral ng iyong salita, O Diyos, at naway gamitin mo ito upang marami pa ang makakilala sa aming Panginoong Kristo at mga mananampalataya ay tumibay sa pagmamahal at paglilingkod sa iyo. Gayun din, Panginoon, ang aming afternoon fellowship or evening fellowship, ikaw rin po nawang patuloy na malawalhati. We also pray para po sa aming mga kababayan na nasalanta ng matinding mga ulan, bagyo, landslide, and also ang lindol, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na ikaw po nawa ang mag-ingat, ikaw po nawa ang mahabag, at lalo na sa iyong mga anak na naapektuhan ng lindol, ng mga landslide, sa mga bagyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ikaw pong patuloy na magkaloob ng kanilang mga pangangailangan, magbigay, Panginoon, ng pagkakataon upang ang ebanghelyo ay makita, maging sa gitna ng kanilang mga sitwasyon. Lord, sa aming pag-aaral ngayon, tulungan mo nawa kami, bigyan mo kami ng wisdom. Kailangan namin ng iyong liwanag, kailangan namin ng iyong katotohanan upang siyang maging gabay namin sa aming mga lakad, upang ikaw, Panginoon, ang maluwalhati. At nawa, O Diyos, ngayong sandaling ito, ay patuloy ka pong gumabay sa amin, at lahat ng ito ay aming inihiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so tayo ho ay dumako sa ating lesson. So this is Biblical Anthropology, the Doctrine of Man. And as I checked our remaining lessons, kung hindi isa, dalawa na lamang ang natitira nating lesson dito ho sa paksa na ito. And I'm still praying and trying to decide which will be the next topic na atin hong pag-aaralan sa atin hong time in the Word. Well, tayo ho'y dumako sa ating pag-review. Pinag-aralan natin ang man and society. Yes, niligtas tayo ng Panginoon, pero hindi tayo inalis ng Panginoon sa ating kinalalagyan. Tayo iniligtas ng Diyos, at as we have studied, siya ang soberanong nagdetermina kung saan tayo ipapanganak, at ganoon din saan tayo mamamayan nung tayo ay inabutan ng Ebanghelyo, and we must engage our culture according sa binuto sa atin ng Panginoon. We must be lights, we must be salt, and also our lives must be adornment sa katotohanan ng Panginoon. And then also unity in diversity. Yes, meron tayong pagkakaiba-iba, ibang mga national, iba't ibang bansa, iba't ibang nasyon, iba't ibang kulay ng balat, lengguwahe, but we have our unity, particularly in the truth na lahat tayo ay nilalang sa wangis ng Panginoon. Ano ho? Isang nagiging medyo libangan ko nito mga nakaraang araw ay makanood ng ilang mga short documentaries about the past wars and even mga generals like Napoleon Bonaparte. At meron akong particular na nadinig doon sa isang documentary na nahandun din na may mga pagkakataon na mababa ang pananaw ng isang grupo ng mga tao sa ibang grupo ng mga tao, kung kaya dapat sila ay lupigin, kaya pwede silang ubusin, pwede silang gawing alipin. So muli ay yun ay taliwas na taliwas sa katotohanan na tayo ay lahat ay nilalang sa wangis ng Diyos, lalaki at babae, at sino man, anuman ang pagiging anuman ang kulay ng balat, lengguwahe na sinasalita, meron tayong pagkakaisa sa Panginoon dahil tayo nilalang sa kanyang wangis. Acts 17:26, and hath made all of one blood all nations of men. From one blood, that is from Adam, he had made all nations of men. All people groups, no matter the language, skin color, or ethnic background, are from Adam and Eve and are image bearers of God. At magandang application nito is racism and ethnic elitism is evil. Kung mataas ang tingin natin sa ating sarili dahil tayo ay pinanganak sa certain place or may certain culture or background, meron ho itong hindi tama
na kalagayan sapagkat tayong lahat ay nilalang sa wangis ng Panginoon. Number next, applied in the church, Galatians 3:28. Ang sabi, there is therefore now, there is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. Hindi sinasabi dito na hindi na bibigyan pansin yung pagkakaiba ng lalaki at babae. That's not the point. Ang binibigyang punto rito ay yung pagiging elitist, yung pagiging mas mataas na uri ng isang grupo ng tao, ng Jew o ng Greek or ng bond over the free, or at least actually yan yung matingin ng mga Jew mas mataas sila sa Greek, tingin ng mga uh, ng mga Malaya, mas mataas sila doon sa mga alipin, tingin ng ilang mga lalaki mas mataas sila sa kabaihan. That's again, ito ay giba pagdating sa ebanghelyo. Bakit? For ye are all one in Christ Jesus. And if ye be Christ, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. So, napakagandang katotohanan. Believers equally share salvation and spiritual blessings in Christ regardless of race, gender, or social status. And hopefully ay sa ating church at sa mga churches ay wag magkaroon. Minsan dito rin sa mga Pilipino, kapwa Pilipino, minsan may isang region ay mababa ang tingin sa mga taga ibang bayan, or minsan naman yung isang bayan ay mataas ang tingin sa kanilang sarili kumpara sa iba. So muli, we share equal salvation and spiritual blessings in Christ, anuman yung ating race, gender, and social status. The death of Christ and the establishment of the new covenant bring unity to all who identify with Jesus. True racial unity and harmony are found only in Jesus the Messiah. So napakagandang katotohanan na ito na tayo ay merong pagkakaisa sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. And then, pinag-aralan natin ng human and the government, Romans 13 verse 1, at actually hanggang mga sumusunod pang talata. Pero ang sabi sa Romans 13:1, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God, and the powers that be are ordained of God. What a clear, wonderful truths ang katotohanan na ang mga gobyerno sa lupa, and walang perfect na gobyerno dito sa lupa. At merong mga gobyerno dito sa lupa na masasabi nating laban talaga at ayaw sa Panginoon. Nevertheless, ang mga gobyernong ito ay naririyan sang-ayon sa soberanong plano ng ating Diyos. Warning, the mantra of others that no king but Jesus Christ is true in a sense but can be abused and misused. Christ our King commanded us to obey earthly authorities and to honor earthly kings. Naalala ko ang isang sikat siya na nakikipag-debate against evolution, pero ang nangyayari ay hindi siya nagbabayad ng tax dahil siya daw ay nasa kingdom ng Panginoong Hesukristo. Pero nakalimutan niya, siya rin ay nakatira sa Amerika. So, kailangan niyang bigyan ng katampatang pansin ang bagay na yun. Well, ilang mga observations. Number one, God has appointed human government. Inappoint ito ng Panginoon as His servants. They are God's ministers. So, kailangan natin silang igalang, kilalanin, even though they do not know it, as we have seen sa Persian Empire, ginamit ng Panginoon kahit na hindi nila alam, pero ginamit sila ng Diyos. Ganun din ang mga naglilingkod sa gobyerno. Number two, since God appointed government, resisting government is equal to resisting God. Number three, one purpose of government is to punish those who do evil. So, then therefore, pag nakikita natin itong ginagawa ng ating gobyerno, we must commend it. And then, government has the right to carry out capital punishment. As Paul said, hindi display yung kanilang espada. Another function of government is to approve and praise those who are good. Magandang gawain ng gobyerno na binibigyang parangal, binibigyang pansin yung mga malaki at magandang contribution sa lipunan as a whole, and that is also good. Government is a cause for terror to those who do bad things. Dapat ay ang gobyerno ay nagiging banta laban sa mga gumagawa ng masama. At napakahirap kapag ang isang gobyerno ay kakampi at kasabuat ng mga gumagawa ng masama. So maganda na ito, nandun
terror, doon yung fear ng mga gumagawa ng masama dahil ang isang gobyerno ay ginagawa yung trabaho nito. Number 7, all people and especially Christians are to be subject to human government. The one exemption arises if obeying a civil command means disobeying a command of God. So all people, lalo na ang mga Kristiyano, tayo ay inutusan ng ating hari na magpasakop sa mga early government, so sa human government, liban na lamang kung ito ay taliwa sa kalooban at maliwanag na utos ng Panginoon. And we gave some examples, isa diyan ay yung mga midwives ng mga Jewish midwives dun sa Egypt. Intusan sila ng Pharaoh na paglalaki ang pinanganak na sanggol, papatayin nila, pero pag babae, hayaan nilang mabuhay, but they did not obey that command of the Pharaoh sapagkat ito ay taliwa sa utos ng Diyos that thou shalt not kill or thou shalt not commit murder. Number 8, obeying government eases one's conscience. Romans 13 verse 5. Wag lang dahil takot ka, but for conscience sake. Lalo na tayo bilang mananampalataya, alam natin na tayo ay inutusan ng Panginoon, and therefore, alang-alang sa konsensya ay atin dapat sundin ang naaayon at binagagawa ng ating gobyerno hanggang ito ay hindi tumataliwasa sa kalooban ng Panginoon. Number 9, people are to pay taxes and show respect to governing authorities. Ayan, medyo sensitibo to sa iba. Nevertheless, tayo ay inutusan ng Panginoon. Malinaw, Romans 13:7, render therefore to all their dues. Tribute to whom tribute is due, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. At yaan, ang context niyan particularly is dun sa human authorities or government, and we must render tribute or custom to whom it is due, and that is pertaining to taxes. At yan ay positive command sa atin ng Panginoon. So isang magandang bagay when we are doing our taxes ay isipin natin na sinusunod natin ang kautusan ng Panginoon. Matthew 22:19, nung tinanong ang ating Panginoong Kristo, is it lawful to give tribute to Caesar? Ang sabi niya, show me the tribute money. And they brought unto him a penny. Verse 20, and he said unto them, whose is this image and superscription? And they said unto him, Caesar's. Then saith he unto them, render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's. When they had heard these words, they marveled and left him and went their way. Akala nila masusukol nila si Kristo dahil pag sinabi nilang wag, kalaban siya ng Roman government. Pag sinabi niyang magbigay, well, kalaban siya ng mga Hudyo dahil siya ay magpapailalim at susuportahan at magtibigay doon sa Gentile empire na nanakop sa kanila. Pero napakaganda ng sagot ng ating Panginoong Kristo. Ibigay kay Caesar yung kay Caesar at sa Panginoon yung sa Panginoon. So this statement of Jesus is a clear instruction to pay tax to, and at that time, a Roman government that was pagan, vicious, corrupt, and immoral. So muli, itong Roman government na kung saan sinabi ng ating Panginoong Jesus, render to Caesar the things that are Caesar. And again, kilalang kilala ang Roman government sa pagiging, first of all, paganong gobyerno, paganong lifestyle, kultura, vicious, napakarahas nila. They are the ones who developed crucifixion, one of the most brutal way and very hurtful way, napakasakit at dahan-dahan, tortured way ng kamatayan. Corrupt, nandun yung corruption in the Roman government, and immoral, marami sa mga Caesars ay mga silahis, mga bading at nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki. So muli, even though these are all true, inutusan pa rin ng Panginoon na ibigay natin yung nararapat na ibigay doon sa human authorities or human government. The command to pay taxes has at least two logical implications. Ano yun? Number 1, first, Christians do not bring upon themselves guilt by paying taxes, even if the government commits injustice or immorality with the funds. Ang utos sa atin ng Panginoon ay magbigay, at muli, kung gagamitin nila ito sa masama, ay nasa kanila ang kasalanan. Arguing an immediate link between paying taxes and sin puts Christ's command in question. At sasabihin natin, well, pinupondohan mo yung kasalanan, ilalagay natin sa alanganin ng utos ng ating Panginoong Hesukristo na render to Caesar the things that are Caesar's. Number 2, second, Christians actively sin by not paying taxes even if they don't want to.
Maaaring hindi natin feel, maaaring yung administration na kasalukuyan ay hindi natin sinusuportan, ay hindi tayo kumbinsido sa mga plataforma at mga pamamaraan. Nevertheless, tayo ay inutusan ng ating Panginoon. Jesus did not provide an out for frustration with spending allocations that are intrusive or wasteful. And then, narito rin yung isang magandang konsiderasyon, not all tax funds are used for corrupt or immoral causes. Actually, yes, may mga corrupts ba? May mga corrupt ba? May corruption ba nangyayari? Opo. Pero we can safely say na dito naman sa ating bansa, by and large, karamihan pa rin naman. Yes, maraming corruption, pero karamihan pa rin naman ng pondo ay nagagamit doon sa mga proyekto na magiging pakinabang sa sambahayan. Some or maybe most are used for the good of the citizens. So yes, meron mga corruption. Yes, meron talaga mga umaabuso. Pero yes, nagagamit din ng karamihan nito para sa ikabubuti ng mga mamaya. So that's one thing na kailangan consider. Now, we are not pragmatic sa atin hong pagkilos, kung hindi we must do it in obedience, inutos ng ating Panginoong Jesucristo. Number next, human government in the story of the Bible. Tingnan natin. While societies existed after creation, God established the power of government as a mediatorial institution after the flood. Nag-establish ang Panginoon ng gobyerno. The force and ultimate threat of government began after the flood when God introduced capital punishment and restated in the commandments given in Sinai. Halimbawa, after the flood, sa Genesis chapter 9 verse 5, ang sabi ng Panginoon kay Noah and sa kanyang mga anak. Sabi, and surely your blood of your lives will I require, at the hand of every beast will I require it, and at the hand of man, at the hand of every man's brother will I require the life of man. Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed, for in the image of God made he man. So muli, ito ay verse 6, lalo na malinaw, capital punishment for murder, sapagkat ito ay atake sa imahe ng Panginoon sa tao na pinatay. And ito ay pag tinignan natin ang matamang salita, ang overview ng lumang tipan. So hindi ito yung ikaw ang gaganti, kung hindi ito yung nakalagay, binibigay sa kamay ng governing or ruling government. Merong mga judges, titignan nila, and then sila ang magpapataw ng parusa. Exodus 21, so muli, this is the Exodus 20, nandun yung pagbibigay ng 10 utos. So the giving of the law sa Exodus 20 and above, ang sabi, he that smiteth a man so that he die shall be surely put to death. So again, doon, at ang punto ay ito, yung government, yung nangunguna sa pag-aayos ng social na status or social safety ng mga tao, yung kalagayan, ay nahandoon yung kanilang kapangyarihan to execute capital punishment if needed. God granted government the right to inflict capital punishment on those who murder a person made in God's image. This is not to be done in acts of personal vengeance, but by an established government given the responsibility and right to punish wrongdoers. So muli, sa Romans chapter 8, kung itatay up natin, sa Romans chapter 13, ang binigyan ng espada ay ang gobyerno, at ito ay kailangan nilang gamitin sang-ayon sa mga nararapat na sitwasyon kagaya nito kapag merong nag-commit ng murder. Now, sad to say, sa ating dito sa Pilipinas, ang ating gobyerno ay ayaw ng capital punishment, and nevertheless ay nakikita natin na malinaw sa salita ng Panginoon na ito ay maganda, ito ay tama. Maganda in a way, sabihin mo maganda, may namatay, o maganda in a way na deterrent para sa iba. At yun yung isa sa mga rason nito, para yung iba ay mapigilan. Again, isa sa mga na-appreciate natin, hindi perfecto, pero nung nakaraang administrasyon, talagang maraming mga drug dealers and mga users and so on ang natakot at talagang nagkaroon ng epekto. Yan. So, muli, sinasabi lang natin na ito ay isang bagay
na binigay na kapangyarihan ng Panginoon sa gobyerno. Romans 12 verse 19 should be read in connection sa Romans 13 verse 4. Ano yan? Romans 12:19. Ang sabi, Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Now, paano i-execute ng Panginoon yung kanyang vengeance? Well, alam natin, hindi maiksi ang kamay ng Panginoon. He can use any and everything. Pero sangayon sa New Testament, isa sa mga ginagamit ng Panginoon is none other than the human government that He has established. Ang sabi sa Romans 13 verse 4, For He is the minister of God. Yung He dyan is representing the government, is the minister of God to thee for good, but if thou do that which is evil, be afraid, for he beareth not the sword in vain. For he is the minister of God, siya ay lingkod ng Diyos, a what? A revenger, to execute wrath upon him that doeth evil. So makikita natin na napakaganda at isa sa mga common blessing, common grace ng Panginoon sa tao is to have a working justice system. Yes, sa ating bansa, alam natin hindi perpekto, pero ito ay maganda pa rin kumpara sa iba na talagang walang working justice system. So purihin ang Panginoon na meron pa rin tayo kahit paano. At again, makikita natin dito na kaysa kaysa ipaghiganti natin yung ating sarili na tayo ilagay natin sa kamay yung batas, merong in-establish ang Panginoon na organization upang ito maging kaparaanan ng ganti ng Panginoon. So again, isa lamang ito. So maganda na Romans 12 verse 19, vengeance is mine, sabi ng Panginoon. And then sa verse 4, isa sa mga, hindi lang lagi, isa sa mga kaparaanan ng kapagganti ng Diyos na kanyang tinalaga ay walang iba kung hindi ang gobyerno. Vital to a good and righteous government is righteous leader. A righteous leader. So muli, digress lang ako ng kaunti. Sana sa mga susunod na eleksyon, sa mga susunod na botohan, isa ito sa mga i-consider natin. Sad to say, madalas ang mga Pilipino, ang konsiderasyon ay yung madaming ibibigay. Pero paano naman yung kanilang yung nilagay, pangunahin nilagay ang trabaho ng Diyos, paano ang kanilang pag-handle ng batas? Paano nila i-deal ang mga lumalabag sa batas? Ano yung track record nila pagdating sa pag-uphold ng batas? So muli, ay kailangan nyo itong maging malaking konsiderasyon. At isang mahalaga sa mabuti at matuwid na gobyerno ay kapag ang namumuno ay matuwid. Proverbs 29:2, When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked bear rule, the people mourn. Pag ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon kapag daw yung matuwid ang nasa kinauukulan, nasa authority, doon ang kagalakan. Ngunit kapag yung masama, nandiyan na yung nasusuhulan, nandiyan na yung engage mismo sa mga illegal na aktibidad, doon yung pagmumorn, pagluluksa ng mga tao. No matter how good a government is, it will always be affected by corruption and wickedness. Kagaya ng minsang binabasa ko sa ilang mga confessions of faith, sa London Baptist Confession of Faith, sa Westminster Confession of Faith, the purest church, local church here on earth ay apektado pa rin ng impurities. Meron pa rin in one way or another. Ganun din, a government will always have will be always affected by corruption and wickedness, because all men who are serving in it are fallen men and women. Lahat ng mga naglilingkod sa gobyerno ay mga makasalanang tao at merong aabuso dun sa kapangyarihan o posisyon na kanilang kinalalagyan. Now, anong ito? May pagkakataon na maaari itong magbigay sa atin ng kawalan ng pag-asa. Maaaring lalo na sa kalagayan natin dito sa ating bansa. Titingnan natin anong direksyon na meron. Napakadaming pangako, napakadaming mga nagiging problema, napakatindi ng inflation, ang tindi ng pagtaas ng mga presyo, so on and so forth. At may pagkakataon na baka magdulot sa atin ito ng kawalan ng pag-asa. Well, isang napakagandang bagay na maganda nating tignan ay yung katotohanan na ito, merong future hope.
Sa mga mananampalataya, hindi ang gobyerno sa lupang ito ang ating pag-asa. Isaiah chapter 9 verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, or a better translation, the Father of Everlasting, the Prince of Peace. Of the increase of his government and peace, there shall be no end upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. Now, there is a tendency, as I've said, na maging pessimistic, pasama ng pasama, pabulok ng pabulok. Totoo yan. Kung nakadepende lang sa tao, talagang walang pag-asa. Pero salamat sa Diyos na meron tayong pag-asa sapagkat ang Diyos ay nangako, and what a wonderful statement sa bandang dulo ng verse number 7, the zeal of the Lord of hosts will perform this. Ito ay totoong mangyayari. Yes, nung unang dumating ang ating Panginoong Jesucristo, He came to His own, but His own received Him not. Pero sa susunod na pagbabalik niya, He will rule. At makikita natin yan mamaya. At naroon ang napakatindi nating pag-asa. Hindi ko maiwasang maalala nung kasagsagan ng kampanya ng Duterte administration. Talagang hype na hype, talagang maraming talagang sumakay dito sa bandwagon ng Duterte administration. Naalala ko, nakita ko pa sa likuran ng isang sasakyan, ng isang sticker, nakalagay, Duterte our Savior. Hindi ko makalimutan yan sapagkat sabi ko, what? Duterte our Savior? No. Napakaganda na sa atin, na tayo bilang mga mananampalataya, malinaw na hindi lamang ang tagapagligtas ng ating mga kaluluwa, as we have been always saying, maging tagapagligtas ng ating buong pagkatao kasama ang ating katawan. And hindi lamang yun, maging ng sannilikha ay nahandon ng paghihintay nila na maging new heaven and new earth. At ang hinihintay natin ay walang iba kundi ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Concerning this coming King, sabi ni Isaiah, and righteousness shall be the girdle of his loins, and faithfulness the girdle of his reins. Itong darating na hari na ito, andun yung righteousness, andun yung faithfulness. And yes, we have been disappointed sa maraming mga politiko, even presidential candidates na nangako at yung iba nanalo. Pero nasaan ang delivery ng kanilang pangako? Pero narito ang katotohanan, pagdating sa ating Panginoon, sigurado matutupad ang kanyang pangako. Sa darating na hari na ating hinihintay, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. There will be righteousness, there will be faithfulness, it will be perfectly righteous, a perfectly righteous government under the rule of our Lord Jesus Christ. At the return of Christ, in the millennial kingdom, pag sinabing millennial, 1,000, He will rule over the nations with a rod of iron. Pag nagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, again, there will be a rapture. Then after that rapture, there will be 7 years of tribulation. And after that, babalik ang ating Panginoong Jesus, and He will establish His kingdom for 1,000 years. Paulit-ulit yan sa salita ng Panginoon. At anong klaseng rule ang gagawin niya? Revelation 20 verse 4. And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands, and they lived and reigned with Christ 1,000 years. So muli, makikita natin dito, merong thrones. And then, yung mga nakaupo doon, the judgment was given to them. They were given the power to render judgment. And then, sa bandang huli, napakaganda na tayo at mga lahat na nagtagumpay sa pamamagitan ng Kristo Jesus, by grace, through faith in Christ alone, nahando ng katiyakan, will reign with Christ 1,000 years. Maghahari kasama ni Kristo
Revelation 19 verse 15, and out of his mouth goeth a sharp sword, and with it he shall smite the nations, and he shall rule them. Sino yung them? The nations. He will rule the nations with a rod of iron. Makikita dito yung bigat, makikita dito yung higpit, makikita dito yung katuwiran na talagang magrurule ang ating Panginoong Kristo. At walang magiging kakompetensya, walang magiging corruption. Could you imagine that? What hope naghihintay sa atin with all our disappointments with our current government, previous governments, administrations, at lahat pa ng mga darating pang pangulo at administration. Surely there will be disappointments. Pero yung darating na hari, ang ating Panginoong Kristo, it will be a perfect rule. Perfect rule. At the end of Jesus' 1,000 years reign, Satan will be released and he will deceive nations. Malinaw yan sa salita ng Panginoon, papakawalan muli si Satanas at siya ay mandaraya ulit ang maraming mga nasyon. Revelation 27. And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison and shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, the number of whom is as the sand as of the sea. Hindi alam kung gaano katagal yan. Again, nandoon ang gagawin ni Satanas. He will be released at siya ay manunukso at ang layunin niya ay labanan ang Panginoon. Now, pagdating sa eternal state, nations will continue to exist in the eternal state. Kung naalala ko natin, pagkatapos ng kamatayan, we will be in the intermediate state. Pagkatapos ng resurrection, we will be in the eternal state. At patuloy pa rin in the eternal state ay meron pa rin mga nasyon. There will be still nationalities. Bakit? Ang sabi ng Revelation 21 verse 24, and the nations of them which are saved shall walk in the light. Again, the nations. Nandun pa rin yung nations. And the kings of the earth do bring their glory and honor into it. So can you imagine? Jesus is the King of kings. And he will not be the King of kings if there are no other kings. Okay? So, magrurule si Jesus with a rod of iron. He will be the king over kings, over leaders of nations na handoon. And the kings of the earth will bring their glory and honor into it. And the gates of it shall not be shut at all by day, for there shall be no night there, and they shall bring the glory and honor of the nations into it. So, nandoon yung pagbibigay luwalhati ng lahat ng mga nasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Night and day, walang sorry, we're closed signage, laging bukas, at nandoon ng tuloy-tuloy na pagpuri, pagsamba sa ating Panginoong Hesukristo from all nations. Again, we cannot imagine. Yung napakaraming mga nasyon na walang pakialam sa Diyos, walang pakialam sa Ebanghelyo, ayaw actually sa ating Panginoong Kristo. But one day, all the nations of this earth will be subjected to our Lord Jesus Christ. These nations will rule, yung kings of these nations will rule under Christ over the new earth in the presence of God the Father. Revelation 11 verse 15, and the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. He will reign. And itong mga national leaders, be it kings, or noong unang panahon wala pa yung term president, whatever it is, they will be subjected to our Lord Jesus Christ. Revelation 22 verse 2. In the midst of the street of it, and on either side of the river, was there the tree of life, which bare 12 manners of fruits, and yielded her fruit every month. And the leaves of the tree were for the healing of nations. And then yung, again, we cannot imagine maraming tinatanong, how will peace be achieved in that Palestinian-Israel conflict? How can peace be achieved?
sa buong mundo na again with communist nations and other nations, how can peace be achieved? Well, ito ay sa pamamagitan lamang ng ating gawa ng ating Panginoon. There will be, again, alam natin na ito ay mga images, and there will be the leaves of these trees for the healing of nations. So, there will come a point of time na hindi kailangan ng nuclear bomb para matigil ang gera. Pag bumalik ang ating Panginoong sa Kristo. Wow. And surely, what a wonderful hope na meron tayo. Future hope na meron tayo bilang mga mananampalataya. I would just like to appreciate it na pag tumingin tayo muli, minsan para nakakatamad. Minsan ako may pagkakataon tinatamad ako mag-update sa balita o kamusta na ang Hamas-Israel, gera, kamusta na ang Ukraine-Russia, gera, kamusta na mga nangyayari, daming trahedya, daming sakuna, daming gera, and so on and so forth. Pero napakaganda bilang mga mananampalataya na alalahanin natin. Darating ang time na itong lahat ng ito ay aayusin ng ating Panginoon. There will be new heaven and new earth. There will be the healing of nations, and all these nations are subjected sa ating Panginoong Jesucristo. Three principles for relating to the government. Let's lay down 3 principles. Number 1, submit, don't worship. Submit, don't worship. Our leaders are mere human creatures like us, but as human beings, they bear God's image. They are to expect our submission. Okay? Sinabi yan sa Romans chapter 13, binasa natin, pinag-aralan natin, and 1 Peter 2:13, and our respect. Give honor to whom honor is due, but not our worship. Bakit ito pinapaalala? Sapagkat may tendency, lalo na kung well-performing ang leader, there could be a development of a cultic following. Lalo na pag naging maganda ang performance, naging maganda ang trabaho, depende rin sa kultura. Kagaya ng isang pinanood ko patungkol sa North Korea, na talaga titignan nila yung kanilang mga supreme leader as gods, na talagang magpapatira pa sila sa harapan ng kanilang presidente. So we submit, but we don't worship. We submit because we worship God, and our God commands us na mag-submit tayo sa human government na kanyang binigay. Warning, some can be so fanatic and a die-hard fan of a certain political party or figure. And there is a tendency na ang church ay mahati sa kanya-kanyang opinion, lalo na pag dumarating ang eleksyon, ang panahon ng eleksyon. And muli, wag nawang mawala, at wag nating makalimutan yung maaaring magkaiba man tayo ng napipisil na iboboto sa mga susunod na eleksyon, pero wag nating makalimutan, wag mawala yung pagkakaisa natin sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Number 2, submit to every human authority. It doesn't matter if you elected them or not. Iba, hindi ko naman binoto yan eh. Well, siya pa rin yung presidente. We may not prefer the way they do things. Maaaring hindi natin gusto yung kaparaanan ng ginagawa nila. Not necessarily kasalanan yung ginagawa nila. Hindi lang natin type. Maaari. We as Christians are to submit. We are commanded to submit to governing authorities. So, bahagi yan actually sa 10 Commandments. Pag binag-aralan natin yung application ng honor your father and your mother, at nandun yung panawagan na mag-submit dito sa human authority, which is ang pangunahing human authority sa ating mga buhay, ay ang nanay at tatay. At kasama sa application niyaan ay yung iba pang mga authorities na ma-encounter natin sa ating buhay. And part of that is the government, the human government authority. So we as Christians are to submit. Note, exemption is when they go against God's will. That is the exemption. Kapag
inuutusan na tayo, o bawal magtipon, utusan tayo, bawal na ang Biblia, utusan tayo na bawal na ang evangelism. Again, itong mga bagay na ito, and Christian history, ay maraming yugto na kung saan ang mga churches, ang mga pastor ay sinubukang kontrolin ng hari kung ano lang ipapangaral, lalo na nung time na church and state ay magkasama, pag merong state religion, and syempre nandun yung kamay ng state, nandun yung kamay ng hari, at sinusubukang kontrolin kung anong pinapangaral. Kaya merong tinatawag sa history ng The Great Ejection, na kung saang I believe 700 or 1,700, somewhere there, 1,400 na mga pastor ng iba't ibang mga local churches ang naalis sa kanilang mga kongregasyon. Why? Because they did not submit doon sa utos ng hari, dahil gustong kontrolin ng hari yung mga ipinapangaral. Ayan. So, kapag ang gobyerno ay nag-overstep na sa kanyang katungkulan, kapag ang gobyerno ay nag-uutos na ng taliwas sa kalooban ng Panginoon, then hindi lang maganda, kung hindi, we can say that there are times na dapat bilang mga mananampalataya ay tayo maybe at the very risk of our own safety or lives. Again, could you imagine na ikaw yung isa sa mga midwives na inutusan ng Pharaoh mismo na napatayin yung mga sanggol na lalaki? And could you imagine then the Pharaoh na tinitingala bilang isang Diyos pero hindi mo susundin? What risk? What risk? Pero muli, yun yung exemption when they go against the will of God. Hindi natin sinasabi na walang mangyayaring masama sa atin or negative, pero ang halinaw, ang ating hari ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Number 3 and last, tayo matatapos, submit as good citizens. God's word by Jeremiah to the Jews taken to exile. Merong yugto na kung saan ang mga Hudyo ay nasakop ng Babylonian Empire at they were exiled, dinala sila sa ibang lugar. At merong sinabi ang Panginoon kay Jeremiah, Jeremiah, sabihin mo sa mga Hudyo na ma-exile, mapupunta sila sa ibang lugar. Sabi ng Panginoon na ito, Jeremiah 29 verse 7, and seek the peace of the city wherewith I have caused you to be carried away captives. Could you imagine this? Hindi to masaya. Hindi to excursion na sila pupunta sa ibang lugar, hindi sila nasa field trip, hindi sila nasa tour, sila ay nasakop, nasira ang kanilang mga tahanan, higit sa maraming mga kababayan at mga sundalo nila ang namatay, gera ang nangyari. Ang sabi ng Panginoon, I have caused you to be carried away captives. At mapunta man kayo doon, ang sabi ng Panginoon, seek the peace of the city wherewith I have caused you to be carried away captives, and pray unto the Lord for it. Pray unto the Lord for it. For in the peace thereof shall ye have peace. Now, gusto ko lang hiramin ito, yung prinsipyo dito, no? We must submit as good citizens. Pray, seek the peace, and then yung effort natin. Pray for the peace, and then yung panalangin natin. Why? Sino ang makikinabang? For in the peace thereof ye shall have peace. At ganoon din, bilang sa soberanong kalooban ng Diyos, tayo bilang mga Kristiyanong Filipino ay niloob niyang ipanganak sa bansang ito. At minsan nga, nag-uusap kami ni Sister Jonah. Wow, salamat sa Diyos. Could you imagine? Yung mga nakapaligid sa ating mga bansa, mga Buddhist, mga Hindu, Islam, biyaya ng Panginoon, pinanganak tayo. Yes, we don't believe that it is true, pero nandun pa rin yung, in a way, only Christian nation in Asia. Wow. Wow. What a great mercy ng Panginoon and grace sa atin, ng mga mananampalataya sa lugar na ito. And habang tayo ay naririto, yes, we are citizens of, heavenly citizens, sabi ng salita ng Panginoon. We are citizens of the kingdom of God, and habang nandito tayo, we must live as good citizens also
of this country, or sa man tayo loobin ng Panginoon mapunta isang araw, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Papasok pa rin yung sinabi ng Panginoon na tayo ay maging maliwanag na ilaw at maalat na asin bilang mga kanyang mga anak, bilang kanyang mga mananampalataya, upang ito ay magdulot ng luwalhati sa pangalan ng ating Hari. Well, dito tayo matatapos at dako ho tayo sa ating, tignan natin muna sa ating comment section kung meron tayong questions. Wala sa ating comment section. Tignan ko lang sandali sa ating private messages sa Messenger. Wala naman. Sa text po si Brother Boy. Jesus said, I will come again. Hindi ba yun ang kanyang second coming? Well, sa pagpinag-aralan ho kasi natin, yes, merong pagdating ng ating, mayroong iba't ibang view, sa madaling salita, may iba't ibang view ng second advent na tinatawag, o second coming ng ating Panginoong Jesucristo. Merong view na pagdating ng ating Panginoong Jesus ay eternal state na agad. Then, as dispensationalists, we believe darating ang ating Panginoong Jesus, kukunin niya yung kanya. Pagkakuha niya ng kanya, meron pa ring mangyayari. And sa termino mismo ng Biblia, nahandun yung kanyang muling pagbalik. So, nahandoon yung siguro yung terms na lang din natin. Well, kung gusto nating i-term ito na second coming yung rapture, then third coming yung isa pa. Nevertheless, sa termino na ating ng theology ay nahandoon ang rapture, na kung saan susunduin niya tayo. Siguro nagiging technical na lang din yung ilang mga theologians na yung nila na pagdating ni Jesus, kasi yung unang pagdating niya, siya talaga ay dumating dito sa lupa. Sa rapture, hindi naman siya quote and unquote dumating dito sa lupa, kundi sasalubungin natin siya sa alapaap and we will be with the Lord. Yung second quote and unquote coming, siya ay babalik and darating talaga siya at maghahari siya ng 1,000 taon dito sa lupa. So, and those distinctions ay binibigyang pansin sa theology. So, again, may iba't ibang view ng eschatology. Nevertheless, ay naniniwala na kukunin muna tayo ng Panginoon. Siya ay babalik para sa kanyang, siguro doon natin magkakaroon ng distinction, babalik siya para sa mga mananampalataya, and then babalik siya para maghari. At siguro doon tinutungtong yung coming, yung sa kanyang first coming, siya ay hari, pero siya ay nasa pagpapakumbaba na kalagayan. Sa kanyang muling pagbabalik na tinatawag nga na second coming, siya ay maghahari with the rod of iron. So, doon siguro distinguish ng mga theologians. So, nandun lang yung distinctions. Okay, thank you very much po sa mga questions na yan. Hopefully, patuloy na tayo tumingin. Ang punto na gusto kong bigyan natin ng pansin dito ay yung pag-asa na meron tayo. Hindi yung susunod na presidente ang pag-asa natin. No. Anumang galing, there will always be corruption sa human government. Mangyayari lamang ang perfect governance kapag perfect yung naghahari at darating siya isa pa. Yun yung pag-asa na meron tayo. So napakaganda bilang mga mananampalataya na nakatingin tayo doon habang namumuhay tayo dito. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo, salamat sa katapatan mo. Lord, salamat sa sinabi mo that the zeal of the Lord will perform it. This promises, itong mga salita mo ito will surely come to pass. Anumang tagal sa tingin namin, anumang sama ng kalagayan sa tingin namin, you will perform this.
At kami, Panginoon, dito umaasa, hindi sa aming mga sarili, hindi sa aming mga kakayahan, o hindi rin sa husay ng mga tao na mamumuno ng aming mga bayan, bansa, kundi, O Diyos, kami nakaasa sa iyo. At kung sa aming mga panahon, O Diyos, kami patuloy naghihintay, pupurihin ka namin, nananabik kami. Kung hindi man sa aming panahon, nawa, masumpungan mo, O Diyos, na kami pa rin ay naghihintay. At ang aming mga pamumuhay ay maging mabuting patotoo, alang-alang sa pangalan mo. Tulungan mo kami, O Diyos, ingatan mo kami, na habang nasa mundong ito, ay patuloy kaming maging maliwanag na ilaw upang ang iyong pangalan ay mapuri. Lahat ang tidalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. God bless po. Dito tayo magkakaroon. Dito tayo natatapos sa ating time in the Word.